Yung main character na lalaki dito ay may kahawig na kwento noong 2021 na kumpara ko sapagkat nagsimula na rin yung story sender na yun noong 2021 na mag-share ng part 2 ng kanyang kwento, which I'm really so glad about. Kaya lang, installment kasi siya magpadala ng kwento kagaya ng una, like kapag nakapag-type yata siya ng 1,000 words, ise-send niya na. So hintayin yung ibang bahagi hanggang sa matapos, ganon. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kung sino yon sapagkat installment nga, baka mamaya hindi niya matapos yung kwento, kaya bigla na lang niya ma-realize na ay hindi ko na pala itutuloy, di ba? So, antabayan na lang natin. Hopefully ay matapos niya na. Pero bago yan, syempre, pakinggan muna natin itong napakagandang kwento ni Glorian at ang kanyang naging love interest. Diba? Dito syempre sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, 14 years ago ay natutunan ko din ang makinig sa mga kwento sa radyo, FM station sa Maynila. Yung gumaya lang pala sa programa mo. Meron sila sa araw, then sa gabi may replay sila. At yung replay sa gabi ang natimingan ko that time habang gaya ng dati, ay nagbabantay ako sa nilulutong suman ng mama ko. Racket ni mama yung suman. 3 malalaking kaldero sa 3 diuling na kalan ang aming lutuan. Gabi kami nagluluto dahil kinabukasan ng umaga ay deliver sa mga suki namin. Karamihan ng mga nag-o-order ay nagtitinda sa Guadalupe Public Market sa amin sa Makati. Yes, taga Makati kami pero uunahan ko na kayo nung time na yon ay mahirap lang kami. Magtitinda ba kami ng suman kung mayaman kami? Si Papa nung mga nag-aaral pa kami, nakikiporsyentuhan lang sa pamamasada ng jeep. 4 kaming magkakapatid ang pinangarap niyang maging professionals para daw wala sa aming mga anak nila ang maging magsusuman o jeepney driver. Ako ang pangatlo. Panganay namin si Kuya Mon, nagtapos ng Fine Arts. Pangalawa si Ate Eva na hindi pa tapos ng college ay nag-asawa na ng kaklase niyang international student na taga-Azerbaijan, si Kamran. Nabuntis ni Kamran si Ate Eva kaya ito nahinto ng pag-aaral. Sila ay nag-live-in sa condo ni Kamran dahil hindi kaya ni Kamran ang tumira sa aming maliit at pangit na bahay noon. Ako ay nagtapos naman ng computer science. Si Dave na aming bunso ay kumuha naman ng BSAMT pero hindi nakatapos. Pumasok siya ng call center. That time, ang simula ng paglaganap ng BPO or call center sa Maynila. Sayang ang BSAMT o Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology na kurso niya. Siya pa naman ang talagang iginapang ng parents namin. Siya ang inasahang mag-aahon sa estado ng pamilya pero nabigo lang din sila. That time na matutunan ko ang makinig sa mga kwento sa radyo ay may anak na ako. Isa na akong OFW at kami na lang ng bunso namin si Dave at ang anak ko ang kapiling niya na mama at papa sa aming bahay. Dahil si Ate Eva nga ay nakatira na sa Azerbaijan at si Kuya Mon naman ay nasa Quezon City lang pero may kalibin ng kapwa niya lalaki at artist ding kagaya niya. Yung kwento ni Angela Pauline ay halos kagaya ng kwento ko. Pagkakaiba lang, siya yung pinag-aral ni Abiel while ako ang nagpaaral kay Lester. Hindi ko nga lang sure kung alin ang mas naunang nangyari. Yung kwento ni na Abiel at Angela Pauline o yung sa akin kasi
Yung kwento ni Angeli Pauline ay na-download ko lang sa isang page sa YouTube. May ilang lumang kwento doon na boses mo Kuya Bono ang nagbabasa pero ang bilang ng mga kwento ay hindi na nadagdagan pa. Yung love story namin ni Lester ay nagsimula taong 2001. Ang taon na yon ay tinawag kong Unlucky but Lucky Year, 2001. Unlucky sa trabaho at love life. Nagtiyaga ako sa una lalo na sa pangalawang trabaho ko dahil workmate ko ang boyfriend kong si John na akala ko seryoso pero wala pa kaming isang taon ay nahumaling na sa iba at nanlamig na sa akin. Ang dali na lang sabihin sa isang sentence, no? Nahumaling sa iba at nanlamig na sa akin. Pero ang totoo, mahaba, magulo at nakakasakit ang mga proseso. Sinubukan ko siyang ipaglaban pero nabigo ako dahil nga hindi na sa akin ang kanyang puso. Then isang umagang puyat sa pag-iyak, mahaba pa ang pasensya ko sa aking alarm clock. Gumising akong pilit pero habang nakaupo sa gilid ng aking kama ay bigla ko na lang naitanong sa sarili ko. Bakit pa ba ako papasok? Di naman ako nakakaipon at higit sa lahat, makikita ko lang si Tukmol. Si John ang tinawag kong Tukmol. Narinig ko lang yon kay Beth na kapitbahay niya at katrabaho din namin. Dati ay hindi ko pa alam ang meaning ng Tukmol. Tinanong ko lang kay Beth one day. Pangit kasi yan ng mga bata pa kami. Dugyot pa kaya Tukmol noon ang tawag namin sa kanya. Hindi kagwapuhan si John pero hindi siya pangit sa paningin ko at lalong hindi rin siya dugyot kaya nga sinagot ko nung ligawan ako. Pero nung gaguhin ako, ikinatuwa ko na rin ng tawagin siyang Tukmol. That morning, mag-iisang buwan na kaming nagkakalabuan ni John. Nung gabi, madaling araw actually, ay may naisip pa akong paraan para makausap siya ng sarilinan. Pero nung gumising nga ako dahil sa ingay ng alarm clock ko, si John kaagad ulit ang unang pumasok sa isip ko pero nagbago ang isip ko. Hindi na ako lalapit sa kanya. Kakalimutan ko na lang siya pero ang tanong, paano kung katrabaho ko naman siya? Then the question, bakit ba kasi ako pumapasok sa trabahong yun? Hindi naman ako nakakaipon. Tapos, makikita ko lang si Tukmol. Humiga ulit ako't pumikit para matulog ulit pero biglang umugong ang buong bahay sa malakas na patugtog ng peste kong kapatid. Napamura ako sabay sigaw. Okay, that's it! Uuwi na talaga ako ng LU! That time, Kuya Bono, ay dalawa na lang kami ni Dave sa bahay dahil sina Mama at Papa ay nagpunta kay Ate Eva sa bansang Azerbaijan. Si Dave ay hindi naman addict pero dati na siyang mahilig sa mga loud, alternative rock or metallic music. At nadiscover daw niya na ang pagpapatugtog ng malakas pagkagaling niya sa trabahong call center ay nakakapagparelax sa utak niya kaya madali siyang nakakatulog. At nakakatulog nga siya kagad pero ako naman ang nabubulabog. Noong umagang iyon na nagpa siya akong umuwi na kay Lola Lining sa La Union ay hindi naman natuloy. Naghintay pa ako ng 2 linggo sa araw ng sweldo para kahit papano ay may baon ako sa pag-uwi ng LU o La Union. Kaya lang nung araw na babiyahe na sana ako ay nalaman ko mula sa pinsan kong si Riza na nasa Ilocos daw sila ni Lola Lining dahil pumanaw ang pinsan ni Lola. 2 linggo daw sila doon at wala akong dadatnan sa bahay ni Lola kapag umuwi na ako. Naghintay pa ako ng 2 weeks.
2 linggo akong tumambay sa bahay at noon ay walang araw na hindi kami nag-away ng bunsong kapatid kong si Dave. Alam kong normal sa ibang magkakapatid ang pag-aaway pero alam ko ding malala ang sa amin ni Dave. Wala kasi talaga siyang respeto sa akin. Masyado siyang selfish, mayabang, bastos. March 2001 ako nakapagbiyahe papuntang La Union. Kararating ko pa lang sa bahay ng lola lining ko, lola ko sa father's side, ay nadatnan ko sa salas ang mga pinsan at tita ko. Yearly kami nakakapagbakasyon ni mama ng La Union noon, kahit hindi namin kasama si papa. Close kasi talaga si mama sa biyanan niya, si lola lining. Ganon din sa hipag niyang si Auntie Midring, nanay ni Atimaan, Shelby at Ryan. Naroon sila nung dumating ako pero hindi dahil sa dumating ako kaya sila naroon kasi hindi naman ako nagpasabi na darating ako. Naroon sila upang magpaalam si Atimaan na noon ay magpa-flight na papuntang Macau. Si Atimaan ay empleyado ng munisipyo at wala pa daw siyang kapalit sa kanyang iiwang pwesto. That very moment, Kuya Bono, ay tumawag siya sa ninang niyang si Ma'am Tess na head ng department at inirekomenda niya ako. Wala pang 1 minuto, may trabaho na ako sa munisipyo. Tuwang-tuwa si Lola noon at ang sabi pa niya, "At least, hindi ako masyadong malulungkot na may apo akong lalayo kasi mayroon namang dumating." Ang totoo, matagal na kaming pinaghahambing ni Ate Maan dahil halos pareho daw kami ng ugali kaya pareho din kaming kinagigiliwan ni Lola. Hindi daw kami malalandi, sabi pa nila. Hindi na lang ako umiimik noon kahit na hindi ako sang-ayon. Hindi ko kasi alam noon kung malandi ako o hindi. Pero tama sila sa pagsasabing pareho kami ni Ate Maan na masinop sa bahay, matulungin kaming pareho sa mga magulang namin. Siyempre, puring-puri din ako ng mama ko dahil ako lagi ang katulong niya sa paggawa ng suman, maging sa pagluluto. Si mama lang ang hindi nakapag-aral sa kanilang magkakapatid. Siya pa naman ang bunso. High school pa lang siya nang pumanaw si Lolo. First year college siya, sumunod namang nawala si Lola. Kaya, hindi na siya nakapag-aral dahil ang mga nakatatandang kapatid niya ay nagkanya-kanya at mga sarili na lang nila ang inatupag nila. Inagrabyado pa nga si mama ng kanyang mga kapatid sa hatian ng naiwan ng magulang nila. 1 kapirasong lote lang ang napunta sa kanya na siya niyang tinayuan ng maliit na bahay mula sa mga tabla, kahoy at iyero ng ginibang bahay nila. O giniba daw ang lumang bahay dahil yung lupa ang kailangan nilang ipasukat at paghati-hatian para maging pera. Si mama lang ang hindi nagbenta ng lupa niya kaya't siya lang ang naiwan sa Makati. Si papa noon ay construction worker talaga sa edad pa lang daw na 15 pero that time na 19 na siya ay sa Makati siya nagtatrabaho. Ang boarding house nila ay katabi ng ginibang bahay. Isa si Papa sa 3 lalaking kinausap ni Tita Lucia noon upang ipagtayo nga si Mama ng munting bahay niya mula sa mga lumang kahoy at yero. Sa ganong paraan nagkakilala at naging malapit ang aking ama't ina hanggang sa magkapangasawaan sila. Si Papa, first girlfriend niya si Mama kasi 19 lang noon si Papa. 17 naman sina Mama at Tita Lucia na best friend niya since birth. That time daw, si Tita Lucia ang chairman ng SK nila kaya't maboka talaga. Lahat kahit sino ay kaya niyang kausapin kaya naman malaking blessing si Tita Lucia sa buhay ni Mama na nauli lang ang lubos sa edad na 16 at wala namang pakialam sa kanyang 3 nakatatandang kapatid niya. Bunso si Mama pero siya daw ang tigre sa kanilang magkakapatid kaya siguro never siyang dumepende sa mga ate niya. Isa pa, kasangga talaga niya si Tita Lucia at mas naging dependent siya sa kaibigan niya
kesa sa mga kapatid niya. Mula elementarya hanggang college ay nangarap din ako magkaroon ng isang kagaya ni Tita Lucia na super best friend ni Mama pero hindi ako nakatagpo. May mga friends naman ako pero hindi ko maituring na best friend kasi malalim talaga ang basehan ko. Kagaya talaga dapat ni Tita Lucia. Nasa Amerika na siya noon. Tumulong pa siya sa pambili ng plane ticket ni na Mama at Papa papuntang Azerbaijan upang makita at maalagaan ang nooy may sakit kong Ate Eva na may maliit pang anak noon. Awang-awa lang si na Mama sa kanya kasi hindi naman ka-close ni ate ang in-laws niya. Noong nagtatrabaho na ako sa munisipyo, noon ko nakilala ang isang kaibigang pwede na ring matawag na best friend dahil sa kanyang kabaitan. Ka-department ko siya, si Elnie na halatang wala kasing masyadong ka-close noon dahil ang mga matatagal na sa departamento ay mga rapas na. Rapas is an Ilocano word na ang ibig sabihin ay makapal na. Hindi lang mukha kundi pati sikmura. Sila yung mga sip-sip sa boss at dahil nga ako ang pinakabago noon ay yung low-key naman na si Elnie ang cleanos ko. Single mom si Elnie at ang nag-aalaga noon sa kanyang anak ay ang lalaking nakatadhanang magbigay ng ultimong swerte sa taong 2001 para sa akin. Siya si Lester. Pinsang buo ni Elnie at nakilala ko si Lester noong mag-4th birthday ang anak niyang si Joby. Maliit lang din ang angka ni na Elnie. Nung birthday nga ni Joby na nataong linggo, iilan lang kami. Mama at Papa ni Elnie, Mama ni Lester at ilang pinsan niya. Wala pa yata kaming 100 noon at syempre kaagad kong napansin ang kakisigan ni Lester kahit na naka-jersey lang siya noon ng sando at maong na shorts. Matikas ang pangangatawan niya, moreno, singkit ang mga mata. May lahi daw itong igorot pero hindi naman siya nagmamama. Isa pa ay medyo matangkad nga. Nung mag-CR ako ay nasa kusina si Elnie. Gumagawa siya ng natural orange juice. Ay Glo, mukhang may tama sa'yo ang pinsan ko ha. Tinanong ka niya sa akin. Bungad niya paglabas ko ng pinto ng banyo. Ay, actually, itatanong ko rin sana sa'yo. Sasabihin ko sanang ang gwapo pala ng yayo ng anak mo. Yayo? O di ba sabi mo, siya ang nag-aalaga sa anak mo kasi busy ang mama mo sa parlor niya? Oo, pero hindi naman siya yayo. Namamasada ng tricycle si Lester at yung anak ko kasi kapag gising, hindi papayag na hindi siya kasama sa pamamasada. At kahit hindi namamasada si Lester, binabantayan niya dahil daw baka mamasada ay maiwan siya. Kaya yun, always together sila. Bakit namamasada lang siya? Wala ba siyang bukid o tumana? Ay naku Glo, mahabang kwento kung bakit ganyan lang si Insan ngayon. Pero nag-iipon siya para makapag-aral ulit. Ano bang mahabang kwento? Baka pwede mong isummarize na lang habang nag-i-squeeze ka ng orange juice. Mamayang gabi na, mag-iinuman tayo. At liban kay Lester, may mga boys ka pang makikilala dito kaya dito ka na matulog. As if pwede naman, hindi naman ako nagpaalam sa lola ko tsaka girl, Lunes bukas may pasok tayo. Hay naku Glo, hindi ka makakalusot. Minsan lang mangyari to. Tricycle driver si Lester. Ihahatid ka niya, magpapaalam ka kay Lola Lining at si Lester din ang magdadala sa'yo dito. At may naisip ako ha. Sasabihin ko kay Lester na baklasin muna niya yung sidecar ng tricycle ko. I-single niya para sa likod kanya aangkas. O diba? Ay Elnie, hindi ko pa na-experience ang umangkas sa motor na single. Hindi kailangan yun. Kailangan girl kasi yun sidecar, maingay at malayo ka sa kanya.
Hindi kayo makakapag-usap ng maayos habang nasa biyahe kayo while kapag kaangkas ka niya, close na close kayo, di ba? Elnie, alam mo, ibang umandar ang utak mo. Nagugulat ako sa iyo ha. Akala ko malandi ako, Glorian. Kaya nga single mom ako, di ba? Sabi niya kasunod ng malutong na tawa. And yes, Kuya Bono, ganon ang ginawa ni Lester. Tinanggal niya ang sidecar ng tricycle ni Elnie na pinapasada niya, pero ang sabi naman ni Lester, para daw mas mabilis ang biyahe namin dahil isang barangay din ang pagitan ng barangay ni na Lola sa barangay nila. In all fairness, naligo pa at nagbihis si Lester noon kaya naman mabango at fresh siya noong iangkas nga niya ako. Kinagabihan nga ay nag-inuman kami. Hindi naman ako inosente sa alak dahil nung high school at college ako ay may mga kaibigan din akong liberated. Nakikitagay din ako pero hindi ako naglalasing dahil alam kong may masamang epekto yon sa kahit kaninong hindi makontrol ang sarili. Kasama ni Lester ang mga kaibigan niyang si Eldon at Heron. Naroon din si Robert na noon ay manliligaw pa lang ni Elnie. Kami lang ni Elnie noon ang babae. That night ay nalaman ko ang mahabang kwento ni Lester kung bakit sa edad niyang 24 na noon ay namamasada lang siya ng tricycle. Iniwan pala sila ng tatay niya, nagtanan ng babaeng mas bata at lahat ng lupa niya ay ibinenta maging ang lote ng bahay nila. Nagkasakit pa daw sa pag-iisip ang nanay ni Lester noon dahil sa depresyong iniwan ng tatay niya sa kanila. Si Lester naman daw, bago pa masira ang relasyon ng parents niya ay delinkwente daw siya, bulakbol, mabarkada. Natauhan lang daw si Lester, tuluyang nagbago noong wala na sa piling nila ang tatay niya at nagkasakit na sa isip ang nanay niya. Nangyari daw yon noong first year college si Lester sa kursong Marine Transportation pero nahinto na kasi wala nang magpapaaral sa kanya. Nung makilala ko siya ay 24 na siya, 25 ako at noon ay 4 na taon na raw siyang nag-iipon ng pampaaral niya sa sarili niya. Naging kami ni Lester nung gabing yon pero aksidente lang. Kami nalang dalawa sa terrace noon kasi umuwi na mga kaibigan niya, pati si Robert at si Elnie naman noon ay nagsa-shower. Si Joby, anak ni Elnie ay tulog sa upuang inuupuan namin ni Lester. Nakaunan si Joby sa hita ni Lester kaya okupado ng katawan ng bata ang kabilang dulo ng upuan kaya't kami naman ni Lester ay magkadikit sa upuan. Dikit na dikit. Napalingon lang ako sa gawi doon. Yun pala dati nang nakatitig sa mukha ko si Lester at nung paglingon ko kasi ay napaharap ang mukha ko sa mukha niya. Halos magbangga ang mga mukha namin at nung una, nakatitig si Lester sa mga mata ko. Then inilipat niya ang tingin sa mga labi ko. Kasunod nun ay naglapat na ang mga labi namin at hindi na ako nagpigil. Oo, nakainom ako noon pero hindi ako lasing at kahit walang alkohol ang katawan ko noon, siguro hindi ko pa rin pipiliing tanggihan ang mga labi ni Lester kasi nga gusto ko na rin talaga siya. Matapos mag-shower ni Elnie ay binuhat na ni Lester ang bata at ipinasok sa kwarto ni Elnie.
Tulog na tayo, girl. Baka malay tayo bukas. May flag ceremony pa naman. Inaantok nang sabi ni Elnie. Tumayo na rin ako noon pero siya namang labas ni Lester at sinadya niyang ilapit ang katawan sa akin. As in, 2 dangkal lang yata ang pagitan namin at ang sabi niya, naramdaman ko sa halik mo na mahal mo din ako. Glorian, gusto mo ba akong mahalin din? Kahit na ganito lang ako. Hindi ako nakasagot kaagad, Kuya Bono. Kung anong laman ng puso mo, sabihin mo. Mahina pang sabi niya. Lester, ganito ka ba sa lahat ng babae o sa akin lang kasi alam mong laking Maynila ako at ang impression mo sa akin ay easy girl ako? Hindi ko iniisip yun, Glorian. Mas iniisip ko na makaraig ka at dito sa amin, ginagalang at nirerespeto ang apelido nyo at ang magkaroon ng asawang galing sa angkan nyo ay magiging karangalan para sa akin kung ako'y papalarin. Talaga lang ha? Pues Lester, paghirapan mo muna ako. Yes, I like you too pero ayoko rin ng mabilis. Let's stick with the basic which is getting to know each other well first, okay? Confident kong sabi pero bigla niya akong kinabig at muli akong siniil ng halik. That time, mas matagal, mas maalab. Pugto ang aming mga hininga nung maghiwalay ang mga labi namin. Tumitig muli siya sa mga mata ko at ang sabi, mahalaga ang bawat sandali, Glorian. Bakit mo pa pagpapaliban ng maging parte tayo ng buhay ng isa't isa kung ngayon pa lang ay alam kong maligaya na tayo? Sagutin mo na ako para wala nang sandaling masasayang. Naisip kong tama siya kaya't ang sabi ko, okay Lester, tayo na. Sinasagot na kita. Alam kong hindi maganda yon at parang wala na akong karapatang sabihin hindi ako malandi kasi mantakin mo wala pang 24 hours ng aming unang pagkikita pero naging kami na. Simula noon bawat araw ay binabantayan ko ang sandaling magsisisi ako sa ginawa kong pagsagot sa kanya ng napakabilis ngunit wala. Bawat araw noon ay nagpapakitang gilas si Lester. Bigla na lang daw niyang sinadjust sa pinsan niyang si Elnie na huwag na itong magmotor sa pagpasok sa munisipyo. Ihahatid sundo na lang daw niya ang kaibigan ko at sumang-ayon naman si Elnie. Dahil doon tuwing hapon na uwian ay sinasabay na din ako. Magkatabi kami ni Elnie sa loob ng sidecar. Maunang ibababa si Elnie dahil kung galing sa bayan ay mas malapit sila kesa sa barangay ng lola ko. Pagbaba ni Elnie, ako na lang ang sakay ni Lester. Hindi nagtagal Kuya Bono, hulog na ako kay Lester. Tanggap ko na lahat ng bagay tungkol sa kanya hanggang sa sumapit ang isang hapong sabi niya ay may ipapakita lang siyang lugar. Mula sa barangay nila nung hapong yon ay umiba ng daan si Lester at paglabas ng barangay ay mga bukirin na. Isang rough road ang pinasok namin, then may sapa. Maraming puno at doon ay may bahay kubo. Inaya niya ako doon at doon unang naganap ang pag-angkin ni Lester sa pagkababae ko. Hindi siya ang una, Kuya Bono. Dati ko nang naibigay kay John ang katawan ko, subalit aminado akong malayong mas masarap si Lester kumpara kay Tukmul at dahil doon ay lalo pang umalab ang pag-ibig ko para kay Lester. Pagdaan pa ng mga araw, parang sa kanya nalang umiikot ang mundo ko
Kung pwede ko lang hilingin sa kanya noon na pakasalan na ako, ginawa ko na. Kaya lang may gusto pa siyang gawin sa buhay niya, ang muling makapag-aral nga. Isang gabi ay nagpaalam siyang sasama sa mga kaibigan niya sa Laguna. Magko-construction daw sila ng 3 buwan, tamang-tama after 3 months, enrollment na. Yung idea na 3 buwan kong hindi makikita at makakasama si Lester ay nagdulot ng lungkot sa akin, kaya't nasabi ko na tuloy sa kanya ang noon ko pa gustong sabihin na ako na lang ang tutulong sa kanya sa pag-aaral niya. Total, solo ko naman ang sweldo ko. Nakakapag-share lang ako kina Lola sa pagkain. Liban doon ay wala nang ibang naaawas sa sweldo ko. Ayaw ni Lester nung una. Nakakahiya daw yon. Lalaki daw siya at napakapangit daw tingnan na umaasa siya sa babae, lalo na't girlfriend pa lang daw niya ako. Nagpumilit ako, Kuya Bono, hanggang sa maisipan niya ang ganito. Sige, payag ako, pero mag-live-in na tayo. Diyan ka na tumira sa bahay para walang masyadong masasabi ang mga tao. Noon ko tuluyang nalaman na malandi pala ako kasi pumayag talaga ako sa gusto ni Lester. Para payagan ako ni Lola Lining, nagsinungaling pa ako. Sinabi kong buntis na ako kaya hindi na ako dapat humiwalay kay Lester. Naunawa naman ni Lola ang sitwasyon ni Lester na hindi pa niya ako kayang pakasalan. Sa madaling salita, Kuya Bono, nagsama nga kami ni Lester sa maliit ngunit maayos namang bahay nila. Kasama namin si Nanay Linda na nanay niya. Wala akong masabi kay Nanay Linda. Mabait at matyaga siya, kaya lang simula nung gumaling siya sa depression na dulot ng kawalang hiyaan ng tatay ni Lester, naging mali-mali si Nanay Linda. Pumapasok siyang mananahi sa patahihan ng misis ng kapitan nila. Nagtatahi sila ng mga kortina, kubrikama at punda ng unan. Kaya lang dahil sa maraming kababaihan ang empleyado ng asawa ng kapitan ay hindi raw araw-araw ang pasok ni Nanay Linda, 3 araw lang sa loob ng 1 linggo. At nung una, pinipigilan ko talaga ang matawa kay Nanay Linda kapag nagugulat at namamali-mali siya. Minsan, mapapatawa ako pero agad akong magsusorry. Konting kaldabog lang kasi talagang magugulat siya. Or kapag tahimik siyang gumagawa, lalapit ako at tatawagin ko siya. Nay! Ay, Nay! Okay na naman! Maligaya ako sa unang 2 buwang pagli-live-in namin ni Lester, Kuya Bono. Kinarir naming makabuo kasi yun nga ang sinabi ko sa lola ko. Pero ang totoo ay hindi pa nga ako buntis noon kaya kailangan namin mag-double time ni Lester para makabuo kami. After 2 months, umalis na si Lester ng Bangar at nagtungo na ng San Fernando upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nag-boarding house siya dahil malayo ang Bangar sa San Fernando kaya weekly, every Saturday ay umuwi siya. Unang pag-aaway namin ni Lester ay noong patapos na ang 3rd year niya sa kanyang kurso. That time ay 2 taon na ang anak naming si Tigo. Ikakasal na noon sina Elnie at Robert. That day ay nagpagawa sila ng invitation sa bayan at sa akin iniwan si Joby na noon ay grade 2 na pero masyadong malikot at makulit kaya't ibinibilin talaga siya lagi sa akin. Naglalaba kami ni Nanay Linda noong bigla na lang hindi ko na makita si Joby sa paligid. Hinanap ko at may batang nagsabing bumuntot daw si Joby sa ibang bata papunta sa Muyong. Ang Muyong ay maliit na gubat at iyon ay medyo malayo sa bahay ni Nanay Linda. Napilitan akong sundan si Joby at kahit medyo malayo pa ako sa Muyong ay naririnig ko na ang ingay ng mga bata.
May mga nagbo-boxing pala pero tumigil sila nung makita ko. Nagulat pa ako nung makita ko si Joby nakasampa sa sanga ng matabang puno. Dali-dali ko siyang pinuntahan pero nung malapit na ako sa matabang puno ay nakita ko ang nakaukit doon. Malaking hugis puso at sa loob noon ay may mga letrang kung basahin ay Lestrina. Lestrina. Agad pumasok sa isip kong si Lester yung Lest. Lest. At kay Elnie ko nalaman kung sino si Trina. Ang sabi ni Elnie noon, siya yung dating pangarap ni Lester na sandali niyang nakamit pero naging pangarap lang ulit. Ano? Naging sila pero 2 weeks lang yata. Nag-break din sila kasi ayaw ng family ni Trina sa pinsan ko kasi bukod sa broken family ay tambay pa si Lester noon. At ngayon girl, bongga na si Trina. Nagtatrabaho na siya sa bangko sa San Fernando. At mas lalo pang gumanda at sumusya lang itsura kaya nasabi ko na pangarap na lang ulit siya ni Insan. Hindi maganda ang naging dating sa akin nang narinig ko kay Elnie. Ang tanong ko, sinasabi mo ba Elnie hanggang ngayon pangarapan ni Lester yung Trina na yon? Natigilan si Elnie sabay ngiti. Siyempre hindi na, kasi natupad naman niya na ang isang pangarap niya, ikaw. Walang imik kong iniwan si Elnie noon. Hindi ako natuwa sa mga sinabi niya. Sorry, masyado akong lubog sa pag-ibig ko kay Lester noon kaya't konting bagay lang talaga pinagsesilosan ko. Sa katunayan, pati barkada niyang si Lahis noon, si Clayton ay pinagsilosan ko pa. Masyado kasi silang close nung araw na yon sa kubo. Tinuturuan ni Clayton si Lester ng English. Well, mahina talaga si Lester sa academics, lalo na sa English. At mula noon ay tinuturuan ko na si Lester ng basic English, gabi-gabi noong bago siya mag-enroll. At nung nag-aaral na siya, kapag may assignment siya sa mga minor subjects niya, para siyang bata na tinuturuan ko pa. Hindi ko siya pinapalabas para makipagkita sa mga kaibigan niya hanggat hindi natatapos ang assignment niya na hindi niya talaga naiintindihan. As in para akong teacher niya. Hindi ako papayag na basta lang matapos ang assignment niya na hindi naman niya naintindihan. May question and answer pa muna kami para masiguro kong naintindihan talaga niya ang assignment niya. Pareho kaming nagtiyaga. May mga pagkakataon na nagre-reklamo siya, babanatan niya ako ng, hindi ko naman magagamit yung subject-verb agreement na yan kapag seaman na ako eh. Kapag ganon, sasampalin ko naman siya ng mahina lang tsaka ako naman sisinghalan ng, ang pakikipag-inuman mo sa mga barkada mo, magagamit mo ba yan pag seaman ka na? Hindi ka aalis hanggat hindi mo naunawa ng subject na to, Lester. Grabe ka naman, isang gabi na nga lang ako dito eh, pagbabawalan mo pa ako. That time kasi Kuya Bono na nag-aaral pa siya, uuwi siya hapon ng Sabado, babalik din ng San Fernando hapon ng Linggo. Kaya isang gabi lang talaga siya sa baryo noon. Ang sagot ko naman sa kanya noon, iyon ang Lester eh. Isang gabi ka na nga lang dito, uunahin mo pa ang barkada mo. Bakit hindi ka na lang mag-stay dito? Buntis pa ako oh. Manong gugulin mo na lang ang buong gabi sa tabi ko. Di ba mahal mo naman ako? Pinangarap mo naman ako, sabi ng pinsan mo. Pinangarap? Ay, oo. Oo, sige, dito na lang ako. Sabi niya pero syempre hindi naman ako uto-uto. Ang birada ko, si Trina. Nagkikita pa ba kayo sa San Fernando? Trina? Oo, si Trina. Pabulyaw kong sagot pero umeko yon sa bibig ng biyanan kong mali-mali. Ay, Trina! O kininam, Trina! Dinig kong bulyaw din niya sa salas. Natawa na lang ako noon kaya't nasira ang galit-galitan ko kay Lester.
masakit, Kuya Bono, yung duda ko na yon tungkol kina Lester at Trina ay totoo pala. Hindi man inamin sa akin ni Lester pero nalaman ko mismo sa pinsan niyang si Elnie noong nasa barko na siya para sa kanilang shipboard training. Hindi pa siya graduate noon. Hinintay kong makababa siya ng barko after his training bago ko siya tinanong kung totoo yung tungkol sa kanila ni Trina pero as expected ay nag-deny siya. Nag-away pa sila ni Elnie noon. Sinabihan niya ang pinsan niyang chismosa. Nagilty ako noon, Kuya Bono, sa pagkasira ng magandang samahan nilang magpinsan. Ang sabi ko sa kanila, kalimutan na lang namin ang tungkol doon. Totoo man kako o hindi, kalimutan na lang namin. Kaya lang ayaw pa rin sumuko ni Elnie noon. Kinausap pa rin ako at sinabing baka pagsisihan ko ang pagtitiwala ko sa pinsan niya. Bakit? Nanloko na ba siya dati ng iba? Tanong ko pa. Hindi pa naman pero kilala ko si Trina dahil minsan na rin niyang inagawan ng lalaki yung kinakapatid ko sa binyag. Magaling siya at hindi siya nagpapatalo. Hanggang sa nag-graduate na si Lester makaraan ng 1 taon, kaagad siyang nag-take ng board exam at pumasa naman. Nagstay pa rin siya sa La Union noon ng 2 buwan then nagpunta ng Maynila para sa pag-a-apply ng trabaho. Isang madaling araw, nagising ako mula sa isang panaginip. Pangit na panaginip na may kasamang babae si Lester sa Maynila. Naisipan ko lang pagringin ng cellphone niya kahit na madaling araw na at alam kong tulog na siya. Pero wish ko sana panaginip lang din yung boses ng babaeng sumagot. Hello, Glorian. Tulog na si Lester natin. Lester natin? Sino ka? Nervyos na tanong ko. Yes, Lester natin. Bakit? Balak mo bang suluhan si Lester? Sino ka? Puta ka, sino ka? Oy, Glorian, hindi ako puta. Ako, si Trina. Mula nung oras na yun, Kuya Bono, ay hindi ko na ulit nakausap si Lester. Nakasampa siya ng barko. 4 na buwan na siyang seaman, wala kaming natatanggap ni Nanay Linda at bali-balita noon ay si Trina ang tumatanggap ng sweldo o allotment niya. Wala akong magawa noon kundi ang umiyak dahil sa matinding sama ng loob. Ang sabi ni Lola Lining, idemanda ko si Lester. Para lang hindi ako masumbatan ni Lola, sinunod ko siya. Pero that time ay nasa barko pa si Lester at si Trina naroon lang sa barangay, busy sa pagpapatayo ng bahay daw nila ni Lester. Hindi sumipot si Trina sa unang hearing. Pangalawang hearing, dumating na noon si Lester. Silang dalawa ang humarap pero wala akong kalaban-laban dahil ang bitbit niya ay marriage contract. Kasal na sila. Kahit halos mamatay-matay ako noon sa matinding sama ng loob, ay ang hinabol ko na lang noon ay para sa anak namin. Sustento, pero kinestyon ng abogado nila ang legitimacy daw ng anak ko. Paano daw ako nakakasiguro na si Tigo ay anak ni Lester? Noon ako hindi nakapagtimpi. Kahit makontempt ako noon, wala akong pakialam. Nagsisigaw ako. Ibinato ko kay Lester ang tanong. Ikaw, Lester, itinatanggi mo ba na anak mo si Tigo? Hindi siya sumagot. Iniwas ang tingin sa akin. Si Trina ang tumayo at taas noong sinabing,
Patunayan mo, Glorian. Ipa-DNA mo ang anak mo. Kuya Bono, hindi mura ang magpa-DNA. Umutang pa ako sa mga kapatid ko noon para mapa-DNA ang anak ko. That time, kina Lola Nining na kami nakatira dahil nahihiya na ako kay Nanay Linda na magkasama pa kami sa isang bahay samantalang nagkakasuhan na kami ng anak niya. Neutral si Nanay Linda sa totoo lang. Yung apo niyang si Tigo ang inaalala niya. Kaya lang, hindi na rin talaga magandang tingnan na kasama ko pa sa isang bahay ang ina ng lalaking may asawa ng iba. Sa DNA test, Kuya Bono, napakasama. Duda namin noon na manipula ni Trina ang resulta. Noon nasira ang pagkakaibigan namin ni Elnie dahil alam kong siya ang nagsabi kina Lester kung saan ako nagpa-DNA at alam kong pinuntahan yun ni Trina. Gumamit ng pera si Trina para mabago ang resulta at mapalabas na hindi match ang DNA ni Tigo at Lester. Huling hearing sa child support or sa sustento ni Tigo, hindi ko inaasahan ang pagdating ni Nanay Linda para tumistigo laban kina Lester. Umiyak pa si Nanay Linda. Lester, kasama niyo ako habang pinagbubuntis ni Glo ang anak niyo. Hanggang sa mga anak siya sa ospital, nandoon ako. Paano masasabing hindi mo anak ang apo ko? Muling tumayo si Trina at ang sabi, isa lang ang ibig sabihin nun, Nanay Linda. Pati kayo, naggoyo ng babaeng yan. Ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya, hindi si Lester. Hindi ko alam kung naniwala si Nanay Linda. Nung matapos ang hearing, lumapit siya sa amin at lumuluha pa rin. Naniniwala ko sa Glo at ramdam ko dito sa puso ko na apo ko si Tigo. Wala na tayong magagawa, Nanay Linda. Nagdesisyon na ang korte. Salamat sa pagpanig niyo sa amin at pasensya na kayo sa problemang idinulot namin sa inyo. 2005 ay nasa Maynila na rin sina Mama at Papa matapos ng 4 na taon nilang paninirahan sa Azerbaijan. Naging mahirap din ang buhay nila doon dahil ang bayaw ko'y nagmalaki sa kanyang pamilya, nagmatigas sa paninindigan niyang kaya niyang buhayin ang kanyang mag-iina. Kinaya naman pero hanggang noong dumating sina Mama at Papa ay challenging pa rin daw ang buhay ni na Ate Eva at Kamran sa Azerbaijan. Bumalik sa dati niyang negosyo si Mama. Magluto ng suman at si Papa naman ay namasukang family driver na lang. Single pa si Dave noon ang aming bunso pero sa bangko na siya nagtatrabaho at hindi na siya bastos at naging close na rin kami dahil sa anak kong si Tigo na kinagiliwan niya ng husto. Noong 2008, Kuya Bono, ay naisipan kong mag-abroad sa Korea bilang factory worker. Mahigit 6 na taon ako doon at nagkaroon din ng karelasyon na hindi ko nalang babanggitin dahil hindi ko naman alam na may asawa pala siya. Nakipagkalas din kaagad ako sa kanya nung umamin siya. 2011, umuwi na ako kasi 35 na ako at sa company namin ay hindi na pwedeng mag-recontract kapag 35 ka na. Saglit akong nag-stay kina Mama at nung mainip ako'y nag-DH na lang ako sa Hong Kong. Pero nung 2011 natambay ako kina Mama, tumutulong ako sa pagsusuman niya. Noon ko rin natutunan ang makinig ng mga love story sa radyo. Noon pa lang ay naisipan ko na rin ibahagi ang kwento ko pero hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon. That same year ay nag-flight din ako papuntang Hong Kong. 2013, uso na ang Facebook at hindi ko inaasahang makatanggap ng message mula kay Elnie. Domestic helper naman siya noon sa Singapore.
Natalo na kasi noon ang mayor na kapit niya kaya umalis na siya sa munisipyo. Noon ay nabalik ang pagkakaibigan namin ni Elnie dahil sa paliwanag niya kung paano nalaman ni Lester kung saan ako nagpa-DNA noon sa nanay pala niya at naikwento nito kay Nanay Linda. Sabi ko noon, matagal na yon. Kalimutan na natin yon. Nagkaroon pa nga ako ng lakas ng loob na magtanong tungkol kina Trina at Lester. Nagkwento naman siya. Maganda at malaki daw ang bahay nilang kulay pink at blue at 3 na ang anak nila pero si Trina parang hindi daw tumatanda. Mapusturo pa rin na parang dalaga. That time, Kuya Bono, alam kong losyang na ako kahit wala akong asawa pero may masugid naman akong maliligaw na OFW din sa Saudi. Siya si Freddy na taga La Union din. Kilala niya ako kasi isa daw ako noon sa nag-asikaso sa kanya nung mga ilangan siya ng tulong sa munisipyo nung nandun pa ako. Hindi ko siya matandaan kahit na ikwento pa niya sa akin ang buong pangyayari kung paano kami nagkausap at kung paano ko siya sinamahan noon sa opisina ng Vice Mayor. Hindi kagwapuhan si Freddy pero hindi naman pangit. Ang alam ko lang siya ay mabait, matapat at makadiyos. Kaya lang siya ay binata. While ako ay may anak ng mag-high school noon at siya ang dahilan kung bakit nasa abroad ako, syempre kasama na rin ang mga magulang kong nag-aalaga sa anak ko. That time in 2013, grade 6 na si Tigo. Matalino pero malaro, mabarkada, malikot at makulit pero love siya ng kanyang lolo at lola. 2015, nalipat ako ng bahay. Yung nanay ng amo kong lalaki na ang pinagsilbihan ko. 2 lang kami sa kondo at maswerte ako dahil napakabait nito sa akin. Maramdamin nga lang ang alaga kong matanda at meron pa siyang anxiety. Alam mo ba, Kuya Bono, na pinagsikapan ko pang mag-aral ng kantang Chinese dahil inobliga ako ng anak niyang dati kong amo na mag-memorize ng mga kantang Chinese dahil makakatulong daw kapag kakantahan ko ang nanay niya ng mga paborito nitong Chinese song at sa totoo lang, natutuwa ang matanda sa akin. Hindi dahil sa magaling akong kumanta kundi dahil sa pronunciation ko ng mga Chinese words sa kanta. Natutuwa na rin siyempre ako dahil nawawala ang anxiety niya, napapatawa ko pa. Napamahal din siya sa akin kaya naman ang tagal ko talagang hindi umuwi, Kuya Bono. 2 graduation na ng anak ko ang pinalagpas ko, elementary at high school. Pero nung magtapos siya ng college with special awards pa, Kuya Bono, noong 2022, umuwi talaga ako. Mabuti nga't maluwag na ang COVID noon. At least nasaksihan ko ang pagtatapos ng anak ko at napaka-rewarding nun, Kuya Bono. Lahat kami ni na mama, papa, umiiyak talaga nung tawagin ang pangalan ni Tigo. Pero maliban sa amin, nung panahong yon ay may isang tao rin palang umiiyak. Umiiyak dahil sa sama ng loob. Si Lester, tatay ng anak ko. Umiiyak siya dahil iniwan siya ni Trina, tangay-tangay ang pera niya. Nakita ko lang ang mga missed calls ni Elnie nung nasa restaurant na kami kung saan nagkaroon ng salo-salo bilang blowout ni Tigo sa graduation niya. Ang daming missed calls ni Elnie na noon ay naka-for good na rin sa kanila sa La Union. May mga messages siya. Unang basa ko ay ganito. Glo, hindi ka maniniwala sa ibabalita ko. Si Lester nagwawala sa barangay kanina. Nirereklamo si Trina at ang mama ni Trina. Ang sumunod niyang text, sumagot ka nga girl, malaking issue to. Pangatlong text niya, mukhang busy ka yata. Basta ito lang masasabi ko sa iyo, Glorian, nakarma na si Insan.
Kuya Bono, malapit nang mag 7,000 words itong kwento ko kaya fast forward na tayo sa kasalukuyang panahon. Nito lang February 8, 2025 ay ikinasal na si Joby, panganay na anak ni Elnie at syempre nagpunta kaming mag-ina, kami ni Tigo with Freddy din na that time ay boyfriend ko na. Pinilit lang din talagang umuwi ni Freddy noon para magkita kami sa kasal ni Joby. Sa bahay ni Freddy kami nagstay noon dahil puno ang bahay ni Elnie sa dami ng kamag-anak na dumating. Napakababait at napakamarespeto ng pamilya ni Freddy. Siya ang boss dahil siya ang breadwinner. Panganay pa kasi siya at wala na silang ama. At sa kasal ni Joby, maraming marites ang lumapit sa akin at bawat isa ay may baong kwento tungkol kina Trina at Lester. Si Lester na noon ay kalalabas lang ng kulungan dahil sa attempted murder na ikinaso sa kanya ng pinsan ng lalaking sinamahan ni Trina. Hindi na rin pala nakasampa si Lester ng barko noong mamroblema siya sa pag-iwan ni Trina sa kanya. Kinarir niya ang pagkakaso paghahanap kay Trina hanggang sa magkatagpo sila ng pinsang buong lalaki ni Trina. Sila ay nagpang-abot at nasaksak ni Lester ang taong yon dahilan ng pagkakakulong niya at pagkawala ng lisensya niya bilang seaman. Karma is real pero in fairness to me, hindi pala ako ganun kasamang tao kasi hindi ko ikinatuwa ang sinapit ng ama ng anak ko. Sa totoo lang, inutusan kong dalawin ni Tigo ang papa at lola niya. Doon na ulit kasi nakatira si Lester noon sa bahay ni Nanay Linda dahil nabenta ni Trina ang malaki at magandang bahay nila bago ito sumama sa lalaki niya. Hindi ko na nakita si Lester. Gusto ko siyang makita kaya lang hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Isa pa, sensitive din ako sa feelings ni Freddy. Baka isipin niyang interesado pa ako sa ama ng anak ko which is, with all honesty, ay hindi na. Si Trina nowhere to be found pa rin. Magaling ang kanyang pamilya sa pag-iingat ng lihim. Kahit daw imasaker pa silang buong pamilya, wala daw silang masasabi dahil hindi talaga nila alam kung nasaan si Trina. Kami ni Freddy, hindi ako magsasalita ng patapos pero at this point in time kasi ay hindi pa talaga ako nakakapagdesisyon kung tama bang mag-asawa pa ako. Next year, Kuya Bono ay 50 na ako, si Freddy 47 pa lang. Hindi ako magmamalinis. May nangyari na sa amin ni Freddy nung huling uwi ko last 2022 pero sure ako na kahit gabi-gabihin pa niya ako, hindi ko na siya mabibigyan ng anak. Ang totoo, gusto ko sana siyang mag-asawa ng babaeng kaya pa siyang bigyan ng mga batang magmamana ng pangalan niya. Kaso ang sabi, ako daw ang mahal niya at hindi na mahalagang magkaanak pa siya. Hinihintay ko na lang muna na makakita siya ng iba kasi sa totoo lang ayaw ko siyang itapon pero ayaw ko din siyang tumandang walang anak. This year ay uuwi na rin ako dyan kahit ayaw ko pa sana pero nagagalit na si Tigo. Nasa Japan na kasi ang anak ko. Umuwi na daw ako dahil matanda na ang lolo at lola niya. Sulitin ko daw ang makasama ang mga magulang ko habang nandito pa sila. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat Kuya Bono sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Glorian. Tama, ganon nga halos ang nangyari doon sa Story Center noong 2021 sa naging buhay nitong si Lester. Kawawa. Talagang kung sasampalin ka ng karma, naniniwala ba kayo sa karma o hindi? Ako kasi, 50-50. Parang totoo, parang hindi.
Kasi ang daming masasamang tao, di ba, na hanggang ngayon ay okay pa sila. Kaya kung minsan nagdududa ako na totoo talaga ang karma. Pero parang umepekto. Kung ano man yung nangyari kay Lester, siguro deserve niya yon, hindi ba? Sa tingin nyo. And congratulations sa'yo sa pagkakaroon ng gift ang iyong anak. Hindi ba? Yan ay tagumpay na dapat i-celebrate at maging proud ka, sapagkat wala siyang inasahan kundi ikaw lamang, wala siyang ama, ikaw ang nagpakaama sa kanya. So napakadakila mo, no? Sa dami pa ng sinabakan mong trabaho para lang sa iyong pamilya, hindi lang actually para sa mga anak mo, kasalu-saludo pa rin yung pagsuporta mo sa mga magulang mo. Thank you for sharing that beautiful story at maging lesson sana yan, lalo na sa mga lalaki na nakikinig ngayon na huwag iyatsyopuera, no, ang isang babaeng nagmamahal naman ng tapat at ginawa pa ang lahat, ano. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung naging kwento ni Abiel at Angela Pullin. At nagtapos lang din sa wala. Shoutout nga pala kay Angela Pullin dyan sa Egypt. We are waiting for your part 3. Yes, 'di ba, kasi sa yung kwento yung part 1 yung sa inyo ni Abel, and then nag-send ka ng part 2, and baka naman may part 3 na kahit konti lang, maging updated lang kami sa kasalukuyang buhay mo. Hindi na kami galit sa iyo. Maraming bashers dati, I believe nabasa mo naman yung mga comments nila. Some of them ay hindi naniwala sa naging sitwasyon mo sa buhay, but I do believe in you, okay? Anyway, sa mga shoutout muna, ulit, Glorian, thank you for sharing your beautiful story, really inspiring. Thank you, and may God bless you and your family. And yung present love interest mo ngayon, if magkaroon ako ng karapatan na mag-suggest, mag-asawa na kayo. Kasi may nagsabi sa akin, isang ekspertong tao, she gave birth noong 24 years old siya. Tapos nawalan siya ng jowa, matagal siyang natigang. Walang love life, walang kapartner. And when she was 43, ay nag-asawa ulit. At nabuntis naman ulit. Sabi nila, kapag daw nanganak ka na dati, pag nanganak ka na raw dati, kahit mabakante ka ng matagal na panahon, ay maganganak ka ulit, mabubuntis ka ulit. So, itry mo. At saka mahal na mahal ka naman, di ba? At saka nasa tamang edad kayo, hindi na kayo yung tipo ba na baka magbago pa ang isip. Di ba? And napaka-positive naman yung mga characters na ibinigay mo sa amin tungkol sa kanya. So, sige na, sumabak ka na ulit. Okay? And then, be prepared na lang. Kung sakaling hindi mag-work out, di wag. Hindi ba? At least, hindi mo sinayang yung isang wagas na pagmamahal. Di ba? Anyway, sa ating mga shoutout na, Mavic Fonseca, shoutout to you. Dan Bermuda, shoutout to you. Benigno Galope Jr., shoutout to you. Arlene Balwang, shoutout to you. And Daiselin Ferrer ng Doha, Qatar, shoutout to you. At Rosemary Lumuk, shoutout to you from Ambagyo, Nueva Vizcaya. Maraming salamat. And Zenny Pagal, shoutout to you. Magandang araw o gabi, Kuya Bono. Pabati ako sa baby ko na si Aviana at pabisita na din sa aking YT channel. Ang kanyang channel ay Aviana. It's Avianna channel. And shoutout kay Bono, Beverly Mejia from Ilaga, Isabela, at kay Ate Dang Balubar. Pero nandito po kami sa Hong Kong para sa pamilya. Yes. Always sa banger po kami. Ang galing mong magbasa. Thank you. Shoutout din sa mga kabayan natin na avid listener mo dito sa Hong Kong. Ito ay mula kay Beverly Mejia. Maraming salamat. And Marilyn Gala, shoutout to you. Ang ingay ng aking tuta. Patahimikin nyo nga. Sige na, patahimikin.
Timing, pa-shot ko yung one sa listener in Taipei, Taiwan from Vince. And pa-shoutout ken bakit ko nga ni Floribel Reynon ti Apari Cagayan mula kay Harry Sindong. Pa-shout idol nga anak ko. Pa-shout idol yung anak ko, Tenahia from Jeddah, Saudi Arabia. Ternito Baligud, shoutout to you. Thank you po sa fast upload ng second part ni Maria. Please greet my beloved Joash Timothy na nasa Barcelona, Spain. I was listening po dito sa Kings Park, Hong Kong. Sabi ni Katie Daria. Brenda Ariola ng Hong Kong, ganoon sanang magpa-shoutout dito sa YouTube, ano? Sabihin ka agad yung pangalan kung sino ka. Gaya nito, Brenda Ariola ng Hong Kong. Pabati po family ko dyan sa Hacienda Intal, Bagao, Cagayan. Family Ariola and Family Passion. Miss na miss ko na po kayo. Di ba? Ang tino. Ganoon sana magpa-shoutout dito. Para hindi ako nahihirapang magbasa ng mga handles at pangalan nyo. Norilyn Agustin, shoutout to you. Hello Kuya Bono, pabati po kami nila Gino Castillo dito sa Paranaque mula kay Jerry Answer. Tama ba? Jerry Ansero. Ayun. And ito na ang nakaka-excite. Pa-shout Kuya Bono, lahat ng kakabusat ka nag-uurat dito ay tumawin Isabela mula kay Rosemary Achuela Gyaman. And hello kay Bono, watching here, listening here in Hong Kong. Sabi naman ni Fredeline De La Cruz. And hi Kuya Bono, sabi ni Ana Marie Pineda. Hi sa iyo Ana Marie. Silent listener Kuya Bono from Kawayan City, Isabela. It's Mary Flor Bakay. Shout out to you. Pa-shout out Kuya Bono from Ilagan City, Bliss Village. From Louis Alam. Thank you, your Kuya Bono, sa bagong upload. Sulit ang paghihintay. I was listening here in Hong Kong. Pa-shoutout kay J.R. Hernandez ng Hitachi, Japan. From Levilyn Flores. Good day, Kuya Bono. Thanks sa bagong upload. I was listening here in Cyprus. It's Maricel Butakan. Ayan, nag-duet na sila. Pasensya na kayo mga kaabang. Thanks Kuya Bono sa pag-upload ulit. Maria, shoutout here in Saudi Arabia. Irene Castro Potencion. Thank you Irene. And Jackie Rumbawa. Rui, shoutout to you. Thank you sa bagong upload. Sabi naman ni Erin. Hala, late itong notification. Sabi naman ni Noemi Joaquin. Okay lang yan Noemi. For shoutout while listening here in Hong Kong. Sabi ni Emeline Respicio. Naadik akong Kuya Bono. Isu, palipas oras ko nga agkuskus kubeta dito sa Saudi kunamit ni Heaven Grace Talvo. Shout out to you. Maraming salamat. Kuya Bono, hayaan mo lang na marinig namin ang tunog ng hayop at palaka para feel namin na nasa Pilipinas din kami. Salamat, shout out. God bless Kuya Bono. Alam niyo yung mga aso ay natitiis ko pa. Ganun din yung mga butike ini-edit ko lang, manok, yan. Kaya lang yung palaka nakakabilib talaga. Di ba ang liliit lang ng palaka? Pero kapag umulan talaga, hindi ko alam kung saan nila nakukuha yung lakas. At saka sabay-sabay sila. Kaya napakaingay. Parang makina eh. Kapag nagbasa ako, wala ka nang maririnig na iba, kundi malakas talaga yung palaka. Buti sana kung pa isa-isa lang. Kaso pag umulan kasi, pag may tubig dyan sa palayan, parang makina. Masakit sa tenga at hindi maiintindihan yung kwento. Kaya anyway, maraming salamat naman at nauunawaan nyo yung aking sitwasyon sa ngayon sa mga ingay sa paligid, pero soon enough ay magagawa natin ng paraan yan na kahit siguro araw ay pwede tayong magbasa ng kwento, kasi ngayon tinatiming ko na madaling araw kapag tulog na ang lahat para sa ganun ay mas tahimik. Kasi kapag daytime gaya nito may mga sasakyan at iba't ibang klase ng tunog. Pero kapag nagawa itong ating studio ay kahit siguro daytime ay makakapagbasa tayo ng kwento. Okay? So sa lahat ng naglaan ng oras muli sa ating programa, maraming salamat. Higit sa lahat sa iyo, kaabang Glorian, for sharing your beautiful story. God bless you and your family. At sa lahat din muli, mga kaabang, thank you so much. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.